Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabi amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mga kapatid sa Islam at sa lahat ng mga nanonood, alhamdulillah, ito yung mga araw at ito yung mga oras na kalugod-lugod sa Allah, lalong-lalo na sa Yaumul Jum'ah. Ngayon, dahil tayo ay nasa social media ngayon, iba na ang mundo ngayon, gusto natin kung ano yung napupulutan ng aral dito ay napapakinabangan din ng iba. Kung ang social media nga ginagamit ng iba ng mga walang kabuluhan, bakit hindi natin ito gamitin sa kapupulutan at mag-aantig sa puso ng bawat isa sa atin? Itong mga kasama ko ngayon, halos lahat ito ay mga balik Islam. Ngayon, sabi ko, itong pagbasa ko kanina ng Quran, sabi ko sa kanila, gusto ko i-testing o gusto ko marinig ang inyong pagbabasa. Dahil si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, isa sa pinakamamahal niya, gusto niya minsan si Abdullah bin Mas'ud o si Ibn Abbas, sa mga ibang mga sahaba, at sinasabi niya na basahin niyo ang Quran. Sabi nga nila, ya Rasulullah, aqra'u lakal Quran wa alayka nazal, babasahin namin sa iyo ang Quran tapos ito ay bumaba sa iyo. Sabi niya, oo, dahil mahal niya na pinapakinggan niya ang Quran na iba sa kanyang mga kapatiran. So ngayon, gusto ko ngayon subukan at gusto ko pakinggan ang kapatid natin na si Ibrahim Manyares. Bro, buksan mo sa pinakahuling talata sa sa Quran. Gusto ko basahin mo ang Surah Al-Asr. Suratul Asr. Okay? Suratul Asr. Ano kayo lahat sa ano ba yan? Sa section 1. Nakita mo yung Suratul Asr? Okay? Okay, tama. Okay, so ngayon, gusto ko basahin mo ang Suratul Asr. Anuin mo yung mic para mas malinaw. Itabi mo. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr. Innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Okay. So, mashallah, Suratul Asr. Mamaya bibigyan natin ito ng mga kunting puna o linaw sa pagbabasa ng mga bawat isa sa atin. Alam natin, hindi naman tayo eksperto, perpekto sa pagbabasa, pero kahit papaano ay nagtutulong-tulungan ng bawat isa sa pagbasa. Okay, sumunod ang kapatid natin dito na si Rayhan. Okay, Rayhan, gusto ko basahin mo ang sumunod na Wailul likulli humazatil lumazah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة. Masya Allah, tabarakallah. Mga kapatid, kung titignan natin, nakakaantig po talaga na pakinggan ang Quran na mismo ang nagbabasa ay ang mga kapatiran natin na mga balik Islam. Oo, nakakaantig talaga sa puso. Isipin mo, balik Islam, tapos pinabasa niya ang Quran at nakakamangha at nakakainggit. Tunay na ang Quran, pag binasa mo na naririnig mo sa iba, ay nagbibigay ito ng tunay na kapanatagan sa ating puso't isipan. Okay,
So ngayon, ikaw ngayon, punta tayo kay Abdurrauf. Okay? Abdurrauf. Itong si, kapatid natin na si Rayhan, teka lang muna, si kapatid natin na si Ibrahim. Ibrahim, tiga saan ka sa atin sa Pinas? Bicol. O, sa Bicol. Tapos ilang taon ka na dito sa Saudi Arabia? 10 years na. 13 years. Okay, halos magka-batch lang tayo. Ikaw naman, kapatid na Rayhan, ilang taon ka na dito sa Saudi? Kung mag-iisa yung siya, halos pares lang kami ni Ibrahim. Dati pumunta ka rito, hindi mo pa alam paano basahin ng Quran, di ba? Wala, kasi Christian pa ko dati. Christian ka pa nung Christian pa ako. After 1 month ay pumasok ako sa Islam dahil narinig ko ang Islam, ikakaibang kanyang aral. Alhamdulillah. Tiga saan ka sa atin sa Pinas? Sa Aurora Isabela po, Luzon. Aurora Isabela. Okay. So ngayon, lilipat tayo ngayon dito sa kapatid natin na si Abdurrauf. Si Abdurrauf, ito pangalan niya dati si Adonis. Anong sinabi ko sa iyo? Saan ka magbabasa? Sa Alam tara kayfa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Yalla, bismillah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. Masya Allah, tabarakallah. Ang gagaling ng mga ito. Allahu Akbar, nakakaingit. Pag nagbasa sila ng Quran. Ya Rab, wallahi, Masya Allah. Bakit? Kinakailangan mo bang magsalamin? Okay, si kapatid natin na si Abdul Aziz Victa. Abdul Aziz, ano ba yung pangalan mo dati? Ricardo Stad. Ayun, babasahin mo. Ricardo ay Liila fi Quraish. Yan, Liila fi Quraish. Surah Al-Quraish. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Liila fi Quraish. Liila fi Quraish. Liila fi Quraish. Walang mad. Sabi mo, yung mad kasi sabi mo liilla. Wala siyang yung lam, wala siyang shadda. Sabi mo liila fi Quraish. Liila fi Quraish. Very good. Ilafihim rihlata al-shit. Ilahihim rihlata. Ilahihim rihlata. Rihlata shita. Rihlata shita Wasayf. al-wasayf. Falyabudu rabahadal bait alladhi ang alladhi pag may nakita ka ganyan madyan, ibig sabihin patatagalin mo siya. Alladhi at'amahum min ju'in wa amanahum min khawf. Masya Allah. Alam mo bro, sa totoo lang, ang pagbabasa ng Quran, yung mga lalong-lalo na po yung mga baguhan o nahihirapan sila magbasa ng Quran, the more it is difficult for you to pronounce the Quran, the more you find difficulties how to read and to pronounce it well, the more you have more reward, bro. Yung pag-correct sa'yo at yung nakita mo kung paano ka nahihirapan, mas malaki ang gantimpala na makukuha mo dyan. Kaya yan ang isa sa mga napakaganda ng miracles ng Quran kasi ito ay ibada.
When you read the Quran, of course, it is a form of ibadah, and it is one of the greatest form of worshiping Allah subhanahu wa ta'ala while remembering Allah. Naalala mo ang Allah subhanahu wa ta'ala. Okay, so ngayon, sundan natin itong kapatid natin na si Ayman. Si Ayman, tinatawag namin ito Ayman Pogi. Oh. So si Ayman. Ayman, ano ba yung pangalan mo dati ikaw, Ayman Laksamana? Alan Laksamana po, Saz. Anong pangalan mo dati? Yung Alan Laksamana. Alan talaga. Tiga saan ka sa atin? Bataan po, Saz. Sa Bataan. Ito pala si Abdulaziz, tiga saan ka? Ano po, Pililla, Rizal. Rizal sa Manila talaga. Sa Rizal, sa ano po? Rizal sa Manila, di ba? Oh, sa Luzon. Malapit sa Manila na yun. Malapit. Tanayan, Tipolo, malapit. Tanayan, Polo, Rizal. Ngayon, taga Sambales na tayo, inshallah. Alhamdulillah, inshallah. Okay, so ikaw, babasahin mo sa akin. Memorize mo ba ang Al-Maun? Happy Muslim. Mashallah. Hindi ko alam po. Sige, basahin mo ang Suratul Maun. Ito ba yan? Al-Maun. Ara'ayta alladhi A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Sandali, sabi mo yung ta. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Sige. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'ayta alladhi yukaddibu bid-din fadhalika alladhi yahuddul yatim yadu'ul yatim wala yahuddu ala ta'amil miskin fawailul lil musallin alladhi hum an salatihim sahun alladhina hum yura'un wa yamna'un al-ma'un. Mashallah. Mashallah. Tabarakallah. Wallahi mga kapatid, sa totoo lang ako ay naantig sa inyo dahil lahat kayo mga balik Islam, pero ganun pa man ay magaling, maganda yung pagbabasa nyo ng Quran, although may mga kulang pa na dapat natin talaga i-correct, which is given na yon, normal lang yon na talagang wala naman talagang perfect na hindi tayo yung mga perfectong nag-aaral ng sa mga qura na tajwid, di ba? Pero ang punto natin doon ay yung pagbasa natin ng Quran na kung saan ito ay nagbibigay ito ng liwanag sa ating mga puso't isipan. At yun nga, ako'y nagagalak dahil kayo ay mga balik Islam, pero Masya Allah. Ngayon, dahil lahat kayo ay balik Islam, ay pakinggan naman natin ng isa sa hindi siya balik Islam. Ngunit siya ay kabilang sa tribo sa Mindanao na siya ay Tausug. Okay? So, gusto ko, basahin mo bro, ang Suratul Al-Bayyinah. Yan. Sa Suratul Bayyinah, babasahin sa atin ng ating kapatid na si Sulaiman. Yan. Ang kapatid natin na si Sulaiman Asnawi, babasahin niya yung Suratul Al-Bayyinah. Okay? Nakuha mo yung Suratul Bayyinah? Nandyan? Ayan. Sa kaliwa. Ayan, yun. Sa baba. Teka lang, hindi yan, sa taas. Ayan, nakuha mo na. Bayyinah. Okay. Suratul Bayyinah. Bismillah. Mahaba. Stain billah. Mahaba dahil ikaw ay balik Islam. Ikaw ay isang born Muslim. Dating Muslim. Dating Muslim nagiging Muslim. Alhamdulillah. Sige. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم Ulitin mo. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من
الشيطان الرجيم. من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة. رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية. شر البرية. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عن ذلك لمن خشي ربه. ما شاء الله. ذلك liman khashiya rabbah. Allahu Akbar. Masya Allah, sa totoo lang, napakaganda ng ating pagtitipon ngayon. At ito yung sinasabi bro na halakatul Quran. Walang tunay na pinakamalugod sa Allah subhanahu wa ta'ala ay ang pagtitipon ng kaalaman at lalong-lalo na kung ang Quran. Dahil ang Quran, sabi ng hadith ni Propeta sallallahu alaihi wasallam, Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yawmal qiyamah syafi'an li ashabi. Basahin ninyo ang Quran dahil ang Quran ay darating sa araw ng paghukom na siya ay magkakaroon o magbibigay ng shifa. Ano yung shifa? Very good. Magbibigay ng mamamagitan sa taong siya ay nagbabasa ng Quran. Sa araw ng paghukom, sasabihin niya, Ya Allah, binasa niya ako. Igawad sa kanya yaong mga tao na mahal nila na binabasa nila ang Quran. Mga kapatid, sa bawat letra na binabasa natin sa Quran, letra hindi word. Ang letra, isang letter lang. Halimbawa, alif, lam, mim. Ilang letra yon? 3. Ang bawat isang letra ay may 10 hasana. So, yung pagbasa mo ng alif, lam, mim,
alifum ay asyara hasana. 10 mabuti na hasana, na habag at awa na galing sa Allah. Pangalawa, yung mim, ganun din ay gagawing 10 hasana. So 3 letra magiging 3 hasana. So napakalaking gantimpala natin sa Allah subhanahu wa ta'ala ang pagbabasa ng Quran. Kaya ito ngayon sa mga itong si Sulaiman, maganda yung boses ni Sulaiman, mashallah. Pero ganun pa man, siyempre kailangan natin ng tajwid. Kailangan natin ng tajwid, yung mga makharijul huruf. Paano lalabas dito sa ating mga esophagus. Esophagus ba ito? Tawag dito? Yung mga kalkala, di ba? Yung iklab, yung mga iklab, yung ba, dal, yan. Tapos yung kalkala, yung ha, magkaiba yung ha doon sa ha. Lalong-lalo na minsan may mga nagbabasa sa Quran, Abdul Aziz, lalong-lalo na sa Fatiha, binabasa nila, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Mali yun, pag sinabi mong alhamdu, kasi hindi siya ha, datapwat siya ay ha. Paano makuha yun? Parang kumbaga tayo nag-aral sa English, minsan yung pag-pronounce na, hello Mrs. Ham, hello Mrs. Ham, ha, ha. Kaya siya ay ha, at hindi siya ha. Okay? Minsan yung nagbabasa rin na sinasabing, bro, yung al-alamin, ang correct is ain. Al-alamin. Wag natin basahin siya na alif. Yung iba, binabasa nila na alif na ginagawang al-alamin, which is wrong. Kailangan ain. Yung iba, binabasa rin nila na hamza. Yung pronunciation niya parang hamza na sabi mong Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wrong. Which is correct is, tignan nyo, A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tignan mo yun. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Yan. Sige daw, ulitin nyo. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yawmiddin. Tignan nyo, yung Maliki Yawmiddin, hindi basta sabihin mong Maliki Yawmiddin, kailangan meron siyang mad na isa. Maliki Yawmiddin. Although may ibang mga qura na ina-allowed nila na pwedeng basahin na maski walang haraka, mad, gagawin Maliki Yawmiddin. Sa iba yun sa mga qura. Pero ang pinaka-correct, which is dapat, meron siyang mad. Maliki Yawmiddin. Okay, sasabihin mo, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ulitin. Iyyaka na'budu. Iyyaka nasta'in. Okay, mga kapatid, meron akong gustong bigyang linaw dito. Ito para sa lahat sa atin, sa mga kamusliman, na talagang gusto nilang malaman ang tunay na dapat ng pag-pronounce sa Fatiha. Yung iyaka, may mga nagbabasa na hindi nila ginagawang tasdid yung ya. Parang hindi nila dinodouble yung ya. Babasa nilang iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kailangan, sabi ng mga qura, ng mga pantas, kailangan tasdid. Na ibig sabihin nun ay nagpapatunay ka na ya Allah, sa iyo lamang, iyaka, sa iyo lamang kami ay sumasamba. Iyaka na'bud. Kasi pag wala daw tasdid na ya, parang naiiba ang ibig sabihin. Ganito, this is how the word in Arabic is very critical sometimes, kung lalo na yung pagbali ng pag-pronounce. Kasi alimbawa, bigyan lang natin sample.
Ano ibig sabihin ng puso sa Tagalog? Anong pangalan? Ha? Oh, ano yung puso sa Arabic? Kalb. I-pronounce mo yung kalb. Kalb. Okay, very good. Kalb, ikaw. Kalb. Kalb. Kasi ang correct doon, kaf, 'di ba? Kaf. Kaya sasabihin mo kalb. Kalbun, puso. Which is yun ang dapat mong sabihin. Pag humiling ka, ya muqalibal qulub, thabbit qalbi ala dinik. Hadith ni Propeta sallallahu alaihi wasallam na sinabi niya na pag kayo ay humiling sa Allah, na panatilian na lagi siyang humiling, ya Allah, ikaw na ang aking puso ay nasa iyong mga kamay, panatilihin ang aking pananampalataya o ang aking puso sa paggawa ng kabutihan at pananampalataya sa iyo. Dapat ang correct is qalb. E paano pag sinabi mong kalb? Oh. Yun. Waliyaudu billah. Pag sinabi mong Allahumma thabbit kalbi ala dinik wala tatik, which is wrong. Ang naging ibig sabihin nun, ya Allah, panatilihin mo ang aking aso sa aking puso at sa mga paggawa ng kabutihan. So, naiba mo na. Naiba mo nang ibig sabihin. So, ganun talaga kahalaga na dapat malaman paano pag-pronounce ng tamang Arabic. Dahil kunting diferensya lang magkamali, iba lang ibig sabihin. Okay, ulitin natin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Tignan nyo ghairil maghdubi alayhim ghairil maghdubi alayhim waladdallin. Yung dod, minsan yung iba, karamihan, maski rin sa mga imam, maski rin ako nung una na hindi ko practice masyado yung pag-pronounce, napapronounce natin ng ghairil maghdubi alayhim waladda, which is wrong. Kailangan siya ay dod. Ang tunay na pagkuha sa dod para ito ay lumabas talaga sa tamang pagka-pronounce niya, yung dila natin ilalagay dito sa may itaas doon sa, ano ba tawag doon sa, Ngalangala? Oh, ngalangala. Oh, yan. Doon sa top tip. Tapos ilalagay doon sa gilid. Wala ba. Tamo? Ba. Which is very correct. Ang ganda ng pagkuha mo. Wala ba. Itong dila, ilalagay doon. Minsan, sabi ng teacher namin, pang magandang pagkuha, titingin ka sa salamin. Titingnan mo, wala ba. Titingin tayo dito. Wala ba. Ba. Diyan. Kasi pag sinabi mong wala da, dila mo da, hindi mo siya nilagay doon, na peligro gyapon. Dili na siya nga correct nga pagbasa. Nakuha niyo mga kapatid? Wala dhalin. Amin. Okay. Yung sirat. Yung sirat al-mustaqim, yun ay ano yun? Tignan yan. Sod. Hindi siya sin. Yung iba, binopronounce nila, sirat alladhi. Ito, nakita ko kanina, nano ko dito kay Sulaiman, maganda yung boses niya, pero minsan hindi niya mapagka-differentiate between shin doon sa sin. Yung, ano ba yung binasa niya? Zim, yung zay, at saka doon sa jim. Yung jim, for example, Jamal, Jamil. Ito, minsan, pati sa mga Misri, yung pagkuha nilang jim, ginagawa lang gamil. So, magkakaiba-iba talaga ng paglabas, no? Zay, for example, Zain, doon sa jim, magkaiba siya, ha? Parang sinabi mong jaza, yun ang correct. Jaza, jaza. Oh, anong pag-pronounce mo kanina?
Sa. O, see? It's almost different. Sim-sim, sawa-sawa. Walang pagkaiba, di ba? Bro. Ah. Ano? Paglaging? Oh, kaya... Oh, so ano, kunin mo siya. Kaparehas. Mashallah, nakakatuwa ang ating mga kapatiran, mashallah, sa kanilang pag-aaral sa Quran. Wallahi, mga kapatid. Kaya, aksal lisan, Ah, maftuhatan, bilal, pam. Kailangan natin correct. Bro, mai-share ko lang sa inyo nung una ako sa Madina, mayroon kaming subject na Quran. Siyempre sa level 1, mustawa awal. Mayroon akong kaklase na si Sadat. Ang galing ng boses. Sadat Summit. Yes. Ano yun? Grade level 1 kami noon. Magaling na yun magbasa. Magkaklase kami ni Sadat. Sabay kami na dumating. O siguro nauna ko ng 1 year. Pero nagkaklase kami sa level 1, sa mustawal awal. So magaling ang pagbasa niya, di ba? Maganda yung boses niya. Ako, first timer ako sa Saudi. Hindi ako marunong magbasa ng Quran, magsulat ng pangalan ko. Basta wala, sifr. Alhamdulillah, wa amma bi ni'mati rabbika fahdith. Anong mga biyaya sa iyo ng Allah, ikwento mo to. Kapupulutan ng aral. Ngayon, nainis ako dahil yung mga kaklase ko magagaling magbasa. Pag ako ang nagbasa, parang nararamdaman ko yung self-pity ba sa sarili. Alam mo yung self-pity na naawa sila sa akin, pati sa rin sa sarili ko, naawa rin ako. So ayaw kong kaawan ako at minsan naisip ko na naiinis na sila. Dahil ang teacher namin, ayaw niya ako bitiwan hanggat hindi ko malaman kung paano yung pag-pronounce ng tama. Okay? So anong nangyari? Yun nga, yung binasa mo, lam yakunil ladina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin munfakkina hadda. Naka 2 weeks na kami noon. Mabagal ako magbasa, nahihirapan ako. Sabi ko dito kay Sadat, halika, pakisulat sa akin ito ng English. So Arabic yun. So isinulat niya ng Latin, lam yakunil ladi. So yung Quran nandito, yung English na sinulat niya, nilagay dito sa dyan. Ako ang naglagay, siyempre, kasi ako magbabasa. So hindi ko pinapansin sa kanila. Yan, nagsimula na ako. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nalibaguan na sila. Uy, bagong boses nito ni Amrola. Ano ba to? Lam yakunil ladhina kafaru min ahlil kitabi wal mushrikina munfakkina hatta ta'tiyahumul bayyina. Lahat sila, yung mata nila bro, naka-fast light sa akin. Anong nakain ito? Anong nabago? Wallahi. Yung teacher ko, ang pangalan ng teacher namin si Sheikh Sulaiman. Malaki ang boses noon. Napansin niya, siyempre, teacher yun, matalino yun. Bakit? Anong nangyari? Anong kinain ito? Ang bilis-bilis niya magbasa. Pumunta siya din sa gilid ko. Bro, nakita niya yung papel. Yun ang binabasa ko. Wallahi syada, miskin, amrullah. Huwag mo dayain ang sarili mo. Pandadaya yan. Gusto mo mas matutuwa ako dahil mabilis ka magbasa? Hindi mo ba alam na mas mahal ko na ang estudyante ay nahihirap magbasa na tinuturuan ko? Kasi the more I got reward, the more I will have reward, and the more you have reward. Kaya ikaw bro, yung pagbasa sa Quran, wallahi. At sasabihin natin ito sa gustong matuto ng Quran. Magbasa lang po kayo ng Quran, mas kinahihirapan kayo, mas mahal yun ng Allah. At gusto yun ng Allah sa inyo. Kaysa sa ang bilis mong magbasa, okay. Minsan hindi mo nararamdaman, pero minsan yung nahihirapan ka, sasabihin mo, ya Allah, tulungan mo ako paano to basahin. Kasi ako nung nandun ako, minsan iniyakan ko yan sa Allah. Ya Allah, paano ako matututo ng pagbasa ng Quran? Ang Quran, pag binasa mo, kapatid na Ayman, pagos sa puso. Bigla ka na lang naluluha na hindi mo alam. Isa sa mga kwento na hindi ko makalimutan, last 2 months ago, may isang babae na tumawag sa akin. Sabi niya, Ustad, kayo po si Ustad Amrola? Sabi ko, oh, bakit? Sabi niya, gusto ko po mag-Muslim. Tigos, taga saan ka? Sabi niya, sa taga Luzon po. Anong dahilan? Ba't ka mag-Muslim? Sabi niya, gusto ko lang po pumasok sa Islam dahil sa pakikinig sa Quran. Sabi ko, bakit? Anong nangyari sa'yo? Yung Quran kasi, sabi ng amo mo, babysitter kasi yun. Sabi niya, pag natutulog itong anak ko na inaalagaan mo,
ipatugtog mo lang yung mga Quran, yung Susudais, kay Sheikh Ali Al-Hudayfi. So, ipinatugtog ko. Hindi ko alam. Ano yun? Parang musika ba yun ng mga Muslim? Parang meron kayong mga music sa Muslim? Sabi ko, hindi music yan, Quran yan. Ustad, sa daming beses ko siyang napapakinggan, bigla akong naluluha. At wallahi bro, sabi niya, gusto kong mag-Muslim dahil sa pakikinig lang sa Quran. And this is the miracle in the beauty of the Quran. Ang Quran, nandito lahat. Ang tungkol sa pananampalataya, ang tungkol sa kaligtasan, sa araw ng paghukom. Pag may problema ka bro, mark my word, ang sinong may problema sa atin, wallahi, subukan nyo ito. Pag may problema ka, buksan mo lang ang Quran, basahin mo yan, magbibigay liwanag, linaw sa iyong puso't isipan. And this is true. Not only based on my own experience, but the fact is that based the experience of all many Muslims around the globe. Iba ang Quran pag binasa natin ito. Subhanallah. So bilang panghuli mga kapatid, sana kapulutan natin ng aral. Anong sinabi ng Allah sa Quran? Patungkol sa Quran, waja'alna lil Qur'ani lidhikr fahal min mudakkir. Tignan mo tayo, anong aya yun? Dali. Walakad ja'alna, yung may internet. Dali, kunin nyo. Nakalimutan ko yung ano yun. Yung sa Quran, yung fahal min mudakkir. Kunin yun. Fahal min mudakkir. Ito yung sinabi ng Allah. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Walakad yassarna al-Qur'ana lidhikri fahal min mudakkir. Walakad yassarna al-Qur'an. Katotohanan, ginawa namin, itinalaga namin ng Quran na napakadali sa kanila. Mayroon nga ba ika sa kanila na sila ay mag-aala-ala sa Allah sa pamamagitan sa Quran? Subhanallah. This is a challenge to the Muslim Ummah. Walakad yassarna al-Qur'ana lidhikr fahal min mudakkir. Itinalaga namin na ang Quran na ay bilang pag-aala-ala sa amin. Mayroon nga ba sa kanila na mag-aala-ala sa amin? Itinalaga namin ng Quran na napakadali sa kanila. Bro, hawakan mo lang ang Quran, pakinggan mo lang ang Quran, basahin mo rin na hindi mo alam kung paano magbasa ng Quran. At namangha ako doon sa mga, minsan may mga Muslim bro, na nakita ko yata doon dito sa Facebook, sabi niya, I am a professional, I read the rest of my life, binasa ko ang mga encyclopedia about the laws, the Philippine Constitution, lahat-lahat. Pero ang iniiyakan ko, sabi niya sa Allah, sana bago ako mamatay, mabasa ko ang Quran. Allahu Akbar. Sana sabi niya, bago ako mamatay, mabasa ko ang Quran. Kasi anong silbi na lahat nabasa ko, lahat alam ko, pero mismo yung salita ng Allah, yan ang gusto niyang pinagtutuunan ng pasen, nakakainggit. Hindi pa po huli ang lahat. Sino mang gusto na magbasa ng Quran, bubuksan ito ng Allah sa inyo. Basahin lang natin ang Quran, maski nahihirapan ka. The more you find difficulties, the more Allah will love you. The more Allah will forgive you. So sana po napulutan natin ng aral ang pagtitipon na ito ng ating mga kapatiran, mga balik Islam. Nagbabasa ng Quran, lahat tayo kailangan natin basahin ng Quran dahil ito ay magbibigay pukaw sa ating aral, sa ating buhay. Mashallah, nandito po kami ngayon sa Magkatal Al-Mukarrama na nag-aantay ng Maghrib prayers at siyempre sa mga ganitong oras ng Yamul Jum'ah ay ang dhikr sa Allah at ang dua ang siyang pinakamainam. Hanggang sa muli, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.